mga kapitsay! Ayan, panibagong episode na naman tayo at lulutuin na siguradong mapapaugs ka na naman sa sarap. Hello mga kapitsay! Ako si Lola Vlogger, Aling Bilin, ang inyong pitsay queen. Namimiss ko na kayo. Tara na, magluto na tayo ng ang naiibang putahe na ubod ng sarap na palabok. Ayan, espesyal na palabok. Nung nakaraan, gumawa na tayo ng pansit malabon kung napanood nyo. Ngayon naman, simple at easy at masarap na palabok. Kaya, tara na! Gora na! gora na! Atin ang simulan. Ayan, syempre ang una, magpe-prepare na muna tayo ng mga ingredients na ating gagamitin sa ating masarap at easy palabok. Ayan, gagawa tayo today ng palabok special 2 ways. Isang crispy palabok At isang tradisyonal na palabok. ang una natin gagawin, gagawa na muna tayo ng sauce. Ayan, syempre, bababad na natin yung ating or atsuete. Pampakulay ng ating palabok sauce. Oo, di ba? Ang ganda ng color. Kapag mainit, syempre, mas maganda kung mainit yung tubig na gagamitin natin sa pagbababad ng ating atsuete seeds or anato. Ayan, maghihiwa tayo ng taba or tatampal. Tawag dito is tatampal. Ito yung gagawin natin isa sa mga chicharon. Nagpapasarap sa pagkain, syempre, basta may fats yan, masarap yan. Pero syempre, wag lang sobra. Ayan, gagawin natin to, pamamantikain natin to, papakuluan lang ng konti, tapos pamamantikain natin. Ayun, ang sarap, di ba? Mga kapitsay, lalagay na po natin yung ulo at balat ng hipon para gawing sarsa ng ating lulutuin. Ito po yung magpapalasa sa ating gagawin na palabok, yung ulo at balat ng hipon. Ayan, sanay na sanay talaga magdikdik ang nanay. Galing. Ito kasi ang uso nung araw. Ayan, habang nagdidikdik si nanay, habang busy siya sa kachichismis, ayan, ipiprito na muna. Papakuluan natin ng konti ang ating taba ng baboy. Ayan, tatampal yan. Tapos syempre lagyan natin ng konting tubig. Papamantikain lang natin ang ating taba ng baboy. Tapos ilalagay natin ito as toppings mamaya. Pwede natin lagyan ito ng konting asin para may lasa. Ayan, lalagyan natin ng konting asin para may lasa at madaling mapumula ang ating. At syempre kapag may asin, mas mabilis siya lumutong. Lulutong yung ating taba kapag may asin. Ayan, konting halo lang, tapos wag mo nang haluin, papakuluan at pamamantikain natin ang ating taba na or tatampal ng baboy. Ayan, ang ating taba. Ang sarap. O, diba? So, habang ayan, kapag meron pa kayong extra kalan, pwede na tayo magpirito ng tokwa naman para yan, para makasave tayo ng oras. Prito na tayo ng tokwa din. Ayan, set aside na natin yung ating taba, tapos pwede natin siya lagyan ng konting fats. Masarap talaga pag may fats, konti lang naman. Ito yung isa sa magpapalasa sa ating palabok special. Tokwa, syempre, hiwain na natin siya ng maliliit. Ganyan lang kadali. Ayan. Syempre, pwede namang walang tokwa. Kung gusto mo ng marami overload, lagyan mo ng tokwa para mas masarap. Maglalaga rin tayo ng iklog 15 minutes para hard boil. Ito yung gagamitin natin na noodles. Ito ay ibababad natin mga kapitsay ng mga ilang minuto para lumambot. Mga kapitsay, habang binababad natin yung bihon, bubusayin na po natin yung hinimay na tinapa. Maglalagay na muna tayo ng konti lang na mantika. Lulutuin natin ng saglit yung ating hipon para half fry lang. Mas maganda rito kung medyo malaki yung gagamitin mo para bongga. Konting salt, tapos ayan, dagay natin ng pepper, tapos bilisan lang natin ha, half fry lang yan.
Ayan, half fry lang yung gagawin natin. Pag pumula na yung kabilaang side, tatanggalin na natin siya sa apoy. Gamit yung pinagprituhan ng hipon, ilalagay na natin ang ating squid na hiniwa. Ayan, in-slice na natin yung ating squid, tapos konting salt lang din. Pinch of salt. Tapos lalagay tayo ng konting pepper. Haluin natin syempre. Hindi lang natin siya lulutuin. Kapag na-overcook siya, titigas yan. 3 to 5 minutes lang, pwede na siyang hanguin at isa-set aside na natin siya. At isusunod naman natin ang pinaka-sauce ng ating palabok. Mga kapitsay, ang palabok po, ang nagpapasarap po dyan ay yung gagawin nating sauce. Ang sauce natin ang pinakamagdadala sa palabok. Pag yung sauce mo hindi masarap, wala yung palabok. Ito yung pinakamahirap gawin sa palabok. Kaya tara na, atin ang simulan. Gora na! Mga kapitsay, maggigisa na po tayo ng sauce. Mantika po, ito ilalagay ko, yung mantika ng baboy. Ilalagay ko na po yung bawang, mga kapitsay. Susunod po natin ilalagay ang sibuyas. Ayan, maglalagay naman tayo ng giniling. Pwede kang gumamit ng kalahating kilo, pwedeng 1/4 lang, depende sa inyong kagustuhan. Okay lang yan. Ayan, syempre, mamaya konti na lang yan. Pagka naluto na yan, kailangan marami para makakain yung buong barangay. Maglalagay tayo ng konting paminta. Konting asin. Konti lang kasi yung ating mga ibang pang toppings, meron na silang asin at paminta. Baka masyadong umalat. Especially yung ating chicharon, maalat na yun. Kaya konti lang yung ilagay natin. Ito yung ating shrimp or yung balat at ulo ng hipon. Ito yung gagamitin natin pang sabaw. Lalagyan lang natin ng tubig. Siyempre, pang sabaw nga natin ito. Yan, konting piga-piga, lamas-lamas para humatas yung kanyang lasa. Ayan, di ba? At malasang-malasa ang ating palabok sauce dahil sa ating shrimp. Ito yung isa sa magpapasarap sa ating palabok sauce, utak ng baboy. Dudurugin natin yan. Mas maganda durog na durog siya. Pag nasangkot na po, mga kapitsay, yung utak ng baboy, ay ilalagay na po natin yung sabaw ng hipon na pampasarap. Ayan, pigain lang natin, tapos dagdagan natin ang ating sabaw kasi marami yung ating lulutuin. Kailangan pigang-piga para katas na katas ang lasa ng ating hipon. Ayan, syempre ito na yung binabad natin na atsuwete. Kailangan lamas-lamasin natin para lumabas yung tunay na kulay niya. Mas makulay siya kapag nilalamas at babad na babad sa mainit na or maligamgam na tubig. And then, ilalagay na natin ito sa ating sauce. O, diba? Ilalagay na po natin, mga kapitsay, yung atsuwete na pampakulay. Ayan. So, after nung isang lagay natin, ito yung pangalawang lagay. Nilamas ko ulit yung pinakabuto ng atsuwete para magkaroon ng kulay ulit. Huwag yung basta itatapon. Mga kapitsay, kapag po natatabahan kayo, pwede po natin ipatimpla ang patis. Konti lang, huwag pong masyadong marami. Ayan, papalaputan natin yung ating palabok sauce gamit ang half cup na cornstarch. And then, maglalagay rin tayo ng 1/2 cup ulit ng all-purpose flour. Pwede naman yung normal lang na flour na nabibili dyan sa tindahan. Ayan, basta 1:1 ratio yung ginamit natin. Ayan, hahaluin lang natin siya hanggang sa wala ng buo-buo. Ayan, gumamit tayo ng tubig na mula sa Angat Dam. Tapos hinalo lang natin yan ng ating kanang kamay. And then, papalaputan na natin yung ating palabok sauce. Habang nilalagay mo yung ating slurry or pampalapot, dapat hinahalo yan. Ayan, halo-halo lang para hindi magbuo-buo. Kailangan bago natin hanguin sa kalan,
lutong-luto kailangan yung ating nilagay na pampalapot kasi mabilis siya mapanis kapag hindi naluto. Especially kung may cornstarch or harina yung ating sauce. O diba? Ang sarap! Mga kapitay, ngayon po, ilalagay ko na itong noodles para mapakulo at lumambot. Ganyan ang ating gagawin. Ayan, ito naman yung para sa ating crispy noodle palabok. Wow! I-assemble na po natin yung ginawa natin na palabok. Ito na po yung pinakamasarap. Sauce ng ating palabok. Lalagyan natin ng tinapa ang ating palabok para lalong masarap. Siyempre, pagkatapos ng tinapa, meron tayo ritong tokwa. Napakasarap na tokwa. Pwede naman wala kung ayaw nyo ng tokwa, pwede kayong hindi maglagay ng tokwa. Ito yung baboy na ating pinarito. Napakasarap. Ang pusit ni Crush. Lalagay rin tayo ng chicharon, dahan-dahan lang kasi medyo maalat na rin yung chicharon natin. Ayan. Lalagay rin tayo ng ating spring onion. Spring onion po, huwag kalimutan, pampasarap. O diba? At ang pangpinali natin, lalagay na tayo ng eggs. Ayan, o diba? Overload sa sarap ang ating palabok. Kalamansi. Ito na mga kapechay, ang ating crispy palabok. Mga kaogs, ito na po yung ating traditional na palabok. Ito po mas masarap, crispy palabok. Mas masarap po ito kasi ito po yung unang-una. Hindi, mas masarap ito, crispy mas masarap palabok. Ito, masarap. Ito na, tikman na natin yung ating crispy palabok. Ito na mga kaog, tikman na natin yung aking traditional na palabok. Ito na muna tikman natin mga kapechay. Ito na muna crispy palabok. Mas masarap po ito. Siyempre, hahaluin na muna natin sila. Ayan, ang dami ng sauce na talaga namang napakasarap. Gusto ko rito siyempre yung maraming sahog. Ayan, may pork, may shrimp, merong squid na aking paborito. Masarap to. Ito na mga kaog, tikman na natin ang aking nilutong traditional palabok. Ang sarap mga kabitay! Kaya mga kapechay, sana masubukan nyo ang ating recipe ng palabok. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang recipe ni Lola Vlogger! Mariuris! Hanggang sa muli mga kaog! Hanggang sa muli mga kapechay!